So, ayan guys, ito yung pagpapatuloy ng ating video sa sa kung saan tayo naglakad ng transfer of ownership sa ating motorcycle na Sniper 155. So, i-discuss ko lang guys yung mga ginastos natin at paano yung mga proseso. So, i-recap natin yung mga ginawa nating step by step. So, ayun, bago tayo pupunta sa HPG, is mag-request muna tayo ng certificate of confirmation. Ito yung ano guys, i-request mo ito sa mismong LTO, LTO to LTO, kung saan unang narehistro yung motorsiklo mo. Kung ito ay second hand. So ito nga yung pagta-transfer natin ng ownership. So pagkatapos nun, mag-aantay tayo ng sa akin kasi 1 week yata yung inantay ko bago lumabas yung confirmation niya. So yun, ang presyo doon ay 500. Pagkatapos noon ay pupunta na tayo sa HPG. So, bago tayo pumunta doon, dapat kumpleto na yung ating requirements at naka-file na siya. Uh, dalawang copy, except pa yung sa original, dalawang Xerox copy, tapos dalawang Xerox copy. So, ang babayaran natin sa HPG ay 300. Tapos sa inspection ay 350. Katapos ay bibigyan tayo ng parang OR sa sa HPG at babayaran natin 'yon sa land bank. So yun yung binayaran natin na 650. So 300 sa HPG at sa inspection ay 350. At dahil nga yung motorsiklo natin ay walang plaka na galing sa LTO kasi hindi na natin siya matitrace kaya ang ginawa ko, pinalos plate ko na lang siya. At yun, nagbayad tayo ng 250 pesos para sa affidavit of lost plate. Tapos pupunta tayo sa police station para kumuha ng police report. Isalaysay mo doon kung paano nawala yung plaka mo. So yun, bago pala yung yung pagpunta natin sa HPG, is kasama na yun affidavit of lost plate na may kasamang police report. At yun, bibigyan tayo ng stub. Hindi ko nagkakamali, 3 days yata yung yung antayin natin bago tayo bumalik. So since hindi ako nakabalik kaagad, so halos eksaktong 1 linggo yung pagbalik ko dahil nga hindi ako makalabas sa trabaho. Pero ang sabi nila, meron daw expiration yun na 1 week. At pagka na-reach mo daw yung 1 week na yun, is another magbabayad ka ulit. So hindi ko alam kung totoo yun. Hindi ko na rin naiklaro doon sa HPG kung may katotohanan nga yung ganun na na narinig ko. So yun, pagbalik ko doon, pinakita ko yung stub at yun nga, pinakuha pa ulit ako ng affidavit of warranty and undertaking. So, ka-plus ko dyan sa screen kung ano yung itsura ng affidavit na yan. Magpipresent ka lang ng ORCR sa abogado, then ang cost pala nun ay 500 pesos. Tapos babalik ka dun sa SPG para ipakita yon. So yun, bibigay na yung tawag ito, yung mga papeles na kailangan mo para sa transfer of ownership. So hindi pa doon nagtatapos at siyempre isinabay na natin 'to sa sa pagpaparehistro ng ating motorcycle. O nga pala, isisingit ko lang pala, maalala ko din, pagkatapos pala ng inspection doon sa HPG ay magpi-picture taking pala kasama yung taga HPG. Nakakasama yung unit, then merong picture taking. So yun, doon nga nagtatapos. Then, tapos natin sa HPG, punta tayo sa LTO. So, bali pinalakad ko na lang kasi to, pero yung mga requirements naman niyan, is ako yung nag-provide tapos binigay ko na lang doon sa kasi yung yung pinagbilan ko ng motor, siya na rin yung pinakasuyuan ko na i-process yung
transfer of ownership. Bago ko iniwan sa sa naglakad is pinaano ko muna 'to, inspection ko muna. So, yun nga yung MBIC na ₱550. Ewan ko lang kung sa lugar niyo is magkano, kasi sa'min dito ₱550 siya. Tapos insurance ay ₱600. So, yun lang ang po-provide mo para may sa LTO para may process siya. So, kasama na rin dun yung, papeles na galing ng HPG. So, merong clearance yun na binigay sa akin para para sa pagpapa-change of ownership. So, ayun ang ginastos natin sa LTO. Yun nga, yung magsimula tayo sa inspection sa ₱550. Then yung insurance niya ay ₱600. Then yung binayaran sa LTO is ₱568. Yun sa niya, sa OR niya. Katapos nung authorization to use improvised plate, may bayad pala yun guys, sa mga hindi nakakaalam. Hindi basta may clearance ka o affidavit na galing abogado is pwede mo na siyang gamitin. So meron pa yang kabayaran. So, kumbaga ipa-process mo muna siya sa LTO, then magbabayad ka doon ng 310 para sa niya. So andito nga yung mga niya, mga binayaran ko. So ganito na yung itsura ng CR niya. Then ito yung OR. Katapos ito yung OR ng binayaran natin sa authorization to use improvised plate. So ito yon. Ibigyan ka ng ganito. Tapos meron siyang OR. So 310 siya. So ganun lang naman kadali yung pagpa-process. Yun nga lang, kailangan mo talaga ng tiyaga at oras. Yun lang talaga yung kailangan mo para sa ganitong proseso ng pagpapalit ng pangalan sa ating motorcycle. So yun, nakapangalan na sa akin yung motorsiklo na nabili natin ng second hand. So ganun lang yung pagpa-process. Kung iisipin mo talaga ay maproseso siya. Kasi nga maraming kuskus balungos kumbaga. So ayun, kailangan naman talaga natin gawin. So wala naman tayong choice kundi gawin kung ano yung guidelines ng HPG. So yun, nasunod naman natin lahat at ayun, sa wakas ay natapos na natin. Sa mga may katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa comment section at sasagutin natin kung meron tayong time. So pasensya na guys yung mga minsan hindi ko kaagad nare-replyan sa comment section. So minsan nare-reply ko kayo a week na o kaya a month. So yun, yun nare-replyan naman natin. Shoutout na rin sa mga kagrupo natin sa Sniper 155 Club of the Philippines. Lalong-lalo na sa Nueva Ecija chapter. So yun, itong suot ko ngayon na jersey, ito yung uniform namin sa chapter namin sa Nueva Ecija. So shoutout ko na rin yung mga Sniper 155 Club of the Philippines motovloggers. So shoutout sa inyo guys. Di ko na kayo isa-isahin at marami kayo. So guys, hanggang dito na lang yung aking video. Kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo guys. At baka kulang yung mga information na naibahagi ko. So baka may nakakaligtaan pa ako. Salamat guys at nakakating ka sa video na to. At huwag mong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. At i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka kung may video pa ako na i-upload katulad nito. So yun, mag-ingat kayo palagi guys. Ride safe at peace out.